Dalawang bolt po, focus please. Dalawang bolt po yan sa magkabilang side. And then requested din ng may-ari na tanggalin yung grab bar eh. So mamaya tatanggalin natin yung grab bar. Dito rin siya nakalink. Ito po yung hassle, no? Pag nagtatanggal ng stock seat, matagal. Siguro it takes 10 to 15 minutes. Basta walang problema naman, ito lang naman siya. 10 to 15 minutes, I think. Ganitong pagtanggal ng stock seat. Mas hassle po siya dun sa ginagawa kong seat na plug and play. Binago ko yung konsepto ng pagtatanggal. Ito po, tanggal na yung dalawang tornilyo. Iangat lang natin siya. Ayan po, tanggal na. Boila. Tanggal na po siya. Then, next move, ito po yung tukod ng stock seat, yung cowling niya kasi pwedeng mabasag kung wala nito. So, using number 8, 10, 8. Pwede makita, Paps. Focus ito yung natin. Number 10. 10 mm. Ito po yung number 8. Actually, ito po ay 8. 8 yung ulo. Pero yung ilalim niyan, 10. So, kung sumama umikot yung ilalim, kukuha tayo ng pangontra na number 10. Tigas. Ayan. Okay, nakakontra ko siya ng kamay lang. So, tanggal na siya. O yan. Ito pong tornilyo na to napaka-importante. Kasi hindi pwedeng hindi mo siya tanggalin at di rin pwedeng wala siyang tornilyo. Bakit? Lagi po nating i-check to kasi kapag ka natanggal po yung nut niyan sa ilalim, bumababa po ito. Yan, magalaw siya. So may hold na lang itong dalawang side. Ito wala pong lakas to kasi hindi siya nakakabit doon. Pwede mapunit din yan. May tornilyo doon yan. Pwede rin mapunit. Pero kapag ito walang nut, ito po yung main holder niya. Tatanggal. So yan po, natanggal na natin. Next move is removal ng ating grab bar. Ito. So this one po. Ba't maluwag? Maluwag siya. Kung tatanggalin po yung grab bar, ito po yun sa pwedeng magpatagal ng proseso ng pagtatanggal. Luwagan lang naman po ito dahil ito ay open slot. Ayan po. Tanggal na. And then balik. Higpit. Higpit po ng sagad kasi gumagalaw po ito actually. So kailangan higpitan to ng sagad para yung bushing sa gitna maipit, hindi gumalaw. Yung kabila po yan, parehas may bushing yan, no? Sa shock. Kailangan nating higpitan para maipit yung bushing. Ito po ay normal naglalaro. Bakit po? May goma kasi yan dito. Magkabila, sa baba, sa taas, parehas po yan may goma. So dito po sa shock, ang pwedeng madamage yung goma. May nabibili naman na replacement ng rubber. So yan po, ganun po siya katagal. And then yung tornilyo po sa gilid, ibabalik na lang natin para just in case maglagay yung may-ari nitong motor na to ng bag. Pwede siyang bumili ng grills, yung protection ng bag para hindi pumasok sa ilalim. Gumagawa ka ba din nun, Paps? Oo naman. Anything under the sun na pwedeng i-fabricate. Bata nga, nakagawa tayo eh. Ganun pa. Diba? Baka lang yun eh. Gawa ng tao. Higpitan lang natin para di mawala. Kasi pag nag-vibrate, iikot yan paluwag. Pwedeng lumipad. Hindi napapansin ng rider. So yan na, tanggal na siya. Ito ngayon yung ating plug-in play seat. Ayan. Unboxing. Unboxing po siya. Ito po ay
na-deliver na. Supposed to be, may request yung may-ari ng motor. Kaya po siya bumalik sa aking mga kamay. At ako na rin na magkakabit. So, basura. Huwag na natin pakita. Ang dami. Ito po. Huwag na tayo magpaputok. Ayan po. Same procedure ng pagtanggal ng stock. Salpak mo yung unahan. Ayan po sa ilalim. Oh. Yan po yung lock ng ilalim. Dito po. Lock ng yan po. Tapos na po. Lalagyan na lang ng nut yan. Gas and go.